Sabi nila na kapag ikaw ay mas malaki ang sasakyan or kotse, mas mayaman. So sa video na ito, ipapaliwanag ko or i-share ko ang aking experience kung bakit kung ikaw ay mas malaki ang kotse o sasakyan ay hindi ka mas mayaman o mas malapit sa yaman bilang isang empleyado na one source of income lang. Tapusin mo ang vlog na ito dahil sasabihin ko sa iyo kung ano ang financially free o kaya'y isang feeling rich lang ba na isang empleyado na kumuha ng mas malaking sasakyan. Dati, kwento time ha, dati, nung nagpapaayos ako ng sasakyan, nung bago pa ang kotse ko, sa kasa ako pumupunta, di ba? Siyempre, may ina-avail pa ako na 1-year insurance, ganun. Parang gusto ko lang din naman ng experience, ganyan. May nakasabayan ako na merong sasakyan na malaki or I don't know kung Montero siya, basta malaki siya. And then sabi niya sa akin is, ano daw yung sasakyan ko? Di sinagot ko naman siya. Tapos sabi niya, sasakyan niya daw Montero. Tapos naisingit niya na, kano yung babayaran mo sa basic lang, nagpapaayos? Basic pa lang ako, syempre bago pa lang. Sabi ko, 3,000. Sabi sa kanya is doble. Mas malaki, syempre may mga labor pang iba. Tapos sabi niya, alam mo, ang mahal talaga dito. Sabi niya, ewan ko kung anong tinatapos niya lang, sa labas na ako magpapaayos. So, ibig sabihin pala, hindi garantiya na malaki yung sasakyan mo is ikaw ay mayaman or malaki ang mataas ang sahod pero hindi ibig sabihin na mayaman ka. Ako din, bilang isang kahit na maliit yung kotse ko, ngayon na medyo tumatanda na yung kotse din, no? Hindi na rin ako tumagal sa kasa. Magkano yung sinisingil nila sa akin sa may clutch ba yun, na 35,000 pesos. So, pinaayos ko sa iba. Alam mo, magkano lang ginastos ko rin is 2,000 pesos or 2,500. Ibig sabihin, malaki o maliit yung sasakyan ay hindi ibig sabihin na mayaman ka. Isa pa akong kwento. Meron pa akong kakilala no, na isang teacher din na siya ay nag-avail, kumuha ng sasakyan and then alam mo, para lang mabayaran yung mga gastusin sa may sasakyan, nagsa-sideline siya, hindi sideline na pang doon sa profession niya. Hindi nyo naman siya kilala, no? Nakikikatulong. Diba? Parang ang degrade sa sarili mo, pero kailangan niyang gawin yon just para ma-fill up yung gap ng pangangailangan. So, ibig sabihin is, nagiging solution natin pag mas malaki yung sasakyan, humahanap tayo ng ibang side hustle kahit ano na lang para lang ma-fill up yung gap. Hindi ibig sabihin na mas malaki yung sasakyan mo, ikaw ay financially free na. So, dito pa lang, kung mas malaki ang sasakyan mo based on my experience, no, mas malaki ang sasakyan mo sa labor, mas doble o mas malaki, sa gulong, mas malaki ang gagastusin mo. Sa akin, maliit lang yung sasakyan ko. Mga 5K, mahal na rin yon, maganda na rin na klase yon. Tapos, paano kung mas malaki yung sasakyan mo? And, isa pa is yung gas. Kung ikaw ay may gas, mas malaki siyang lumamon ng gas, baka hindi magkasya yung 500 mo per day. 'Di ba? Kung mas marami kang labas. So, this is my realization na kapag ako may maliit na sasakyan, marami na akong gastos. How much more kung mas malaki ang sasakyan bilang isang empleyado? Ang tingin kasi ng iba, ang illusion na tinitignan natin, nakikita lang sa mata is, kapag malaki ang sasakyan, more successful. Pag mas malaki ang sasakyan, mas mataas ang sahod. Pag mas malaki ang sasakyan, mas upgrade, mas mayaman. Pero in reality, mas malaki ang sasakyan, mas malaki ang obligation mo, mas marami kang ipapaayos. Ngayon, mas malaki din ang depreciation niya. Siyempre, ang laki ng bili mo. Siyempre, paglabas sa market is 20 to 25% ang baba niya. So, mas malaki ang nawawala sa'yo. Kung gusto mong ibenta, mas tumatanda yung sasakyan, mas nagiging mura siya. So kasi mas malaki din yung pinalabas mo, syempre mas malaki ang mawawala sa'yo. Ang akin lang is, kung gagamitin mo lang as a status symbol mo yung sasakyan para mukha ka lang mayaman sa iba, hindi ito ang totoong yaman. Pero kung
ikaw talaga ay financially free na may sasakyan at talagang kahit na bumili ka ng mas mahal na sasakyan at mas marami yung asset mo, ibig sabihin nanggagaling na sa mga passive income mo at may karapatan ka talagang bumili. May mga ganun talaga. So ibig sabihin, as I always say, na kung gusto natin ng mas malaking sasakyan, dapat mas malaki din yung ating pinag-i-incomean, not from our active income, but also from our passive income na this money is working for us. Hindi na parang pag may andun ka na, na-trap ka na sa pagbili ng sasakyan, tapos mas malaki, sa sideline ka na lang, kahit anong sideline mo, para lang ma-fill yung gap, para lang hindi mawala yung sasakyan. Lalo pag nag-down payment ka, di ba? Ang laki. Bakit mo papapakawalan? So, ibig sabihin, gagawa ka na lang ng effort, which is sana kung hindi malaki yung sasakyan mo, o kaya sana habang gusto mong ganun sasakyan, walang problema. Kung gusto yung goal mo na yon, okay lang. Basta, in 3 to 5 years, mas marami akong nakikitang ganun, is pagsakripisyuhan muna natin na kumita ng malaki, mag-ipon, mag-budget, and then create your passive income na kumikita sa'yo, and then here, pagkamal mo ng pera, dun bumili ka ng sasakyan, and even hindi lang yung sakto sa pera mo, bumili ka talaga ng gusto mo. That's my reminder on myself. Nung nagmamadali kasi rin ako bumili ng sasakyan, kung ano na lang yung kaya ng budget, di ba? And pag minsan yung ego natin, ang nagiging kalaban kasi natin is yung ego, ba na parang, oy, kaya na ng pera ko. Hindi porket kaya. Baka yung maintenance, hindi mo kaya. Baka yung gagastusan mo sa gulong, hindi mo kaya. Yung gas, di ba? Naniniwala ako na ang malaking sasakyan ay hindi sukatan, kundi gaano kalaki yung pumapasok na sayo ng pera at paano yung expenses mo at magkano yung natitira sa'yo, pinapalago mo at lumalaki yung cash flow mo. So, hindi ibig sabihin na malaki ang sasakyan mo, malaki din ang iyong yaman. Baka nga mas malaki pa ang gastos mo. Don't get me wrong, this is for empleyado. Kung ikaw ay empleyado na isa lang ang source mo, ibig sabihin, medyo mas mahihirapan ka. Ako nga, na mas maliit ang kotse, medyo hirap. That's why that is my realization all the way long na meron na akong sasakyan na dapat ay inuuna natin ang pagkakitaan before natin unahin yung yabang ba or feeling rich ba na maipapakita natin sa iba na parang meron na tayo pero sa totoo lang wala lang, yabang lang yung meron sa atin. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6, 7 to 8 na wala tayong dinala sa mundong ito, wala rin tayong maidadala sa mundong ito pag umalis tayo. Ibig sabihin na hindi yung sukatan ng laki ng sasakyan ang magpapakita ng value mo bilang isang tao. Kung ikaw ba ay walang makakakita na iba sa kotse mo, bibilihin mo pa ba? Ayan, please comment down sa comment section kung bibiliin mo pa rin ba kahit walang makakakitang iba. So, ito lang po. Salamat po sa pakikinig sa aking vlog. See you po on my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. And see you po next time.